Hello guys! Magandang araw! Tara! Recess na! Kabataan, si Jesus ang kalakasan. Kabataan, si Jesus paglilingkuran. Let us read Galatians 6 verse 7 for our food for the soul. And it says, "Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap." Law. Young people, ano ang alam nyo sa law? Isa sa mga na-establish ng Diyos ay ang kautusan o tinatawag na law that govern the universe. Alam natin ang bigat ng kautusan. Ang kautusan ay kumikilos sa ayaw mo o sa gusto, nandyan yan. Naniniwala man tayo o hindi, nandyan ang law. Nandyan ang kautusan. Nandyan ang batas. Pero, nagiging magaan ang kautusan kung tayo ay gumagawa ng tama. Kung tayo ay gumagawa ng tama at namumuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Pero sa usaping kautusan ay may isang kautusan ang sinasabi sa ating Bible verse ngayon. The law of sowing and reaping. Ano ang utos dito? Be not deceived. O huwag tayong magpalinlang. Huwag magpalinlang. Huwag magpaloko. Bakit ba nangyayari ito? Bakit may nalilinlang? Ba't may naloloko? Young people, kung hindi tayo magbabasa ng Biblia, kung hindi natin babasahin ang Biblia, kung hindi tayo mag-aaral ng Biblia, at kung hindi tayo magpapalalim sa katuruan ng Biblia, talagang malilinlang tayo. Madadala tayo sa maling landas. Huwag nating dayain ang ating mga sarili, sapagkat hindi natin maloloko ang Diyos. Sa pang-araw-araw na buhay natin ay maraming challenges, no? Maraming hamon na susubok sa ating pagtitiwala sa Diyos, na susubok sa ating pananampalataya, pero hindi natin malilinlang ang Diyos. Batid niya ang ating puso, alam niya ang iyong isip, ang ating intensyon, ang ating hangarin. Kaya tulad ng sinasabi ng ating Bible verse ngayon, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung ano ang itinatanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang kautusan ay ginawa para sa pakinabangan ng tao. No? Sa kapakinabangan ng tao. Kung susunod tayo. Again, what the Bible says, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Kung illegal ang ginagawa mo, kung nandadaya ka, kung hindi mabuti ang ginagawa mo, lahat yan ay magbubunga ng hindi maganda sa buhay mo. Yun din ang aanihin mo. Pero kung iyong itinanim ay mabuting pamumuhay, kabutihan sa iyong kapwa, tapat na paglilingkod, tapat na pamumuhay at pagsunod sa Panginoon, umasa ka sa pananampalataya at biyaya ng Diyos. Aanihin mo ay mabuti. Mabuti ang aanihin mo, ang walang hanggang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang kautusan ng Diyos ay hindi kabigatan sa atin. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng kautusan upang tayo ay mabigatan. Ito ay perfect sense and simple for us to obey. Ang kautusan ay perfect sense and simple for us to obey. So young people, so what is good? Magtanim ng mabuti. So, the good news of Jesus Christ in the life of the people. Magtanim tayo ng mabuting balita sa buhay ng bawat isa. Magtanim tayo ng mabuting balita sa buhay ng ibang tao. And surely, that is what you reap. Kaya mga kabataan, ano ba ang itinatanim mo ngayon? Ano ang inyong itinatanim sa inyong puso? Ano ang itinatanim mo sa iyong pamumuhay? At ano ang maitatanim mo
sa iyong kapwa. Ito ang hamon sa atin ngayon. Tayo ay patuloy na tinatawag ng Diyos upang magtanim ng mabuting balita ng Panginoon, mabuting balita ng kaligtasan, mabuting balita ng pangako ng ating Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng ating kapwa. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa panawagan mo sa amin. Salamat sa kautusan na nagbibigay gabay sa amin. Ngunit sa oras na ito, ang nais mo ay sundin namin ang kautusan na nagbibigay sa amin ng biyaya, hamon, na kami ay mamuhay ayon sa kalooban mo. Kami ay magtanim ng mabuting pamumuhay, mabuting paglilingkod, tapat na pamumuhay, tapat na paglilingkod sa inyong dakilang pangalan na siyang mag-aani ng buhay para sa ibang tao. Gamitin mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Gamitin niyo po ang buhay ng mga kabataan ito at patuloy silang lumalim sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng iyong mga salita. At patuloy din silang magkaroon ng naisin na magpalalim sa iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, sa opportunity na ipinapahayag mo sa amin na sa pamamagitan ng iyong mga salita, ng iyong mga pangako, kami ay may pag-asa para sa kinabukasan ng aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo ang mga kabataang ito na maging matatag sa kanilang buhay, lalo sa mahamong panahon ngayon na hindi sila malinlang, hindi sila maloko ng ibang tao, ng kanilang mga ginagawa sa pamamagitan ng gabay ng iyong banal na Espiritu at ng iyong mga salita. Palakasin ang buhay at pananampalataya ng mga kabataang ito. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Young people, nawa ay naging blessing sa iyo ang devotion natin ngayon at sama-sama tayo tuwing Friday na hapon na mag-recess. God bless everyone.